Marshall Pick, Kabanata 5125. Pagkikita. Hindi inakala ng Black Ink Clan na talagang magtatago ang Human Old Ancestor sa gitna ng army para maglunsad ng palihim na pag-atake. Ang mas mahirap nilang maunawaan ay kung paano nakakuha ng lakas ang Old Ancestor upang lumaban ng napakabilis. Ayon sa balita na kanilang natanggap mula sa likuran, ang Human Old Ancestor ay malubhang nasugatan at hindi na makakalaban sa susunod na 30 hanggang 50 taon. Kung hindi na nila ipagpatuloy ang pagkubkob sa Yin Yang Pass ng napakatagal. Ang Royal Lord ay nakatulog ng mahimbing, kaya ang kanilang panig ay walang Supreme Master. Kapag kumilos na ang Human Old Ancestor, hindi na makakalaban ang Territory Lords. Ito ay tiyak dahil alam nila na ang Old Ancestor ay walang kakayahan na lumaban kaya ang mga Territory Lords ay walang takot. Kung gaano kalakas ang mga 8th grade human na iyon, hindi madali para sa kanila na pumatay ng isang Territory Lord sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, nang biglang lumitaw ang figure ng Old Ancestor sa larangan ng digmaan at pinatay ang isa sa mga Territory Lords sa isang kisap mata, ang Black Ink Clan ay nasa tabi ng kanilang sarili sa pagkabigla. Ang Old Ancestor ay hindi tumigil doon. Muli niyang hinawakan ang kanyang longsword at mabilis na pinatay ang isa pang Territory Lord sa pakikipagtulungan ni Tang Qiu at ng iba pang 8th grade masters. Dalawang Territory Lords ang magkasunod na bumagsak sa wala pang isang dosenang paghinga, kaya paanong ang mga nakaligtas na Territory Lords ay manggahas na manatili. Lahat sila ay mabilis na tumakas, at nang hindi sila humawak sa linya, ang hukbo ng Black Ink Clan ay agad na naruta. Sa isang iglap, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo, samantalang ang moral ng mga tao ay bumaril sa kalangitan. Agad na itinoon ng lahat ng Territory Lords ang lahat ng kanilang lakas sa pagtakas habang ang Old Ancestor ay hindi nag-aksaya ng anumang oras sa paghabol sa kanila. Sa halip, tumalikod siya at sumugod patungo sa timog. Sa timog na bahagi, ang hukbo ng Black Ink Clan ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari sa silangang harapan, kaya pinamunuan pa rin ng mga Territory Lord ang kanilang army upang magbigay ng mga reinforcement. Bago pa man sila makarating, direktang naharang sila ng 8th grade division commander sa pangunguna ng kanilang Old Ancestor. Sa unang sagupaan, isa pang Territory Lord ang mabilis na pinatay ng Old Ancestor, at ang aura ng 9th grade Heaven Opening Realm Master ay nagsimulang kumalat sa paligid, na inaapi ang buong larangan ng digmaan. 3 Territory Lords ang namatay, ang Eastern Front ay gumuho, at ang Southern Front ay nagulo sa biglang pagsulpot ng Old Ancestor. Sa ngayon, naramdaman na ng mga Territory Lords sa hilaga at kanluran ng Yin Yang Pass ang aura ng Old Ancestor. Alam nila na ang mga bagay ay hindi maganda, kaya desidido silang naghagis ng isang bangkos ng kanya na kumpay upang ilihis ang atensyon ng mga tao habang pinangunahan nila ang kanilang mga elite na tumakas mula sa larangan ng digmaan, tumatakbo patungo sa teritoryo ng Black Ink Clan nang hindi man lang lumilingon, natatakot na hahabulin sila ng Old Ancestor. Dahil ang labanan ay umabot na sa puntong ito, ang Black Ink Clan ay hindi na makabago. Isang tasa lang ng tsaa ang lumipas mula nang lumitaw ang Old Ancestor, ngunit 3 Territory Lords ang namatay sa pamamagitan ng kanyang kamay habang maraming mas mahinang Black Ink Clansmen ang nalipol mula sa kanyang mga pag-atake. Ang Black Ink Clan ay lubos na natalo. Nang walang pagsupil sa isang Royal Lord sa larangan ng digmaan, ang Old Ancestor ay sadyang nakakatakot sa Black Ink Clan. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay tumatakas kung saan-saan na parang mga asong gala, kaya natural, hindi palalampasan ng human race ang magandang pagkakataon. Tinugis ng 4 na hukbo ang kalaban sa pamumuno ng kani-kanilang army commander, nag-iwan ng madugong bakas sa likuran nila. Si Yang Kai ay hindi lumahok sa labanan, dahil kahit nakakaiba ang kanyang lakas, ang isa pang tao sa gayong larangan ng digmaan sa 7th grade ay hindi makakagawa ng malaking pagbabago. Ang kanyang gawain ay escort ang Old Ancestor pabalik sa Great Pass. Matapos magpagaling ng 2 taon sa kanyang miniature universe, nakuha lamang ng Old Ancestor ang sapat na lakas upang patayin ang 3 Territory Lords. Ang Old Ancestor ay hindi na nakapagpatuloy matapos patayin ang 3 Territory Lord. Kahit na hindi umatras ang Black Ink Clan, imposibleng umatake muli ang Old Ancestor. Magkagayunman, ang Black Ink Clan Territory Lords ay lubos na natakot sa hitsura ng Old Ancestor, kaya paano sila maglalakas loob na manatili pagkatapos na maramdaman ang kanyang presensya. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao na tugisin at pumatay. Sa labanan sa pagitan ng dalawang lahi, ito ang pinakamagandang pagkakataon para mapataas ang military merit ng isang tao. Maraming 8th grade division commander ang malalim na naunawaan ang prinsipyong ito, kaya paano nila hahayaan na lumipas ang pagkakataong ito. Gayunpaman,
Ang mga tao ay hindi nang ahas na habulin ang kalaban ng masyadong malayo, at nagsimulang mag-withdraw ng kanilang mga puwersa at bumalik sa pass pagkatapos ng 10 araw. Ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanang ito at aabutin sila ng hindi bababa sa 100 taon upang mapunan ang kanilang mga puwersa. Kung ang mga casualty ng Territory Lords at ang mga kahihinatnan ng pagkawasak ng Black Ink Nests ay isa sa alang-alang sa itaas, malamang naaabutin ng ilang daan hanggang 1,000 taon para makabawi ang Black Ink Clan sa Yinyang Theater. Ang labanan na ito ay maaaring ituring na isang mahusay na tagumpay. Medyo mataas pa rin ang moral ng mga sundalo ng Yinyang Pass pagkatapos ng labanan. Ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagresulta din sa mga casualty sa panig ng human race, ngunit ang kanilang mga casualty ay nasa loob ng mga katanggap-tanggap na limitasyon kumpara sa mga pagkalugi na dinanas ng Black Ink Clan. Pagkatapos kalkulahin ang military merit, natural na natanggap ni Yang Kai ang pinakamataas na gantimpala. Isinasantabi ang katotohanang nakapasok siya sa domain ng Black Ink Clan, sinira ang kanilang engranding plano, at nailigtas ang 300 artifact refiners. Ang pagkasira lang ng 10 mid-grade Black Ink Nest ay isang bagay na hindi kayang ihambing ng sinuman. Hindi lamang siya nakatuklas ng maraming sikreto tungkol sa Black Ink Clan, dinala din niya ang Old Ancestor pabalik sa Great Pass. Ang bawat isa sa mga gawaing ito ay isang mahusay na merito. Maaaring kabilang sa Blue Sky Pass si Yang Kai, ngunit hindi maliit ang kanyang mga kontribusyon sa pagkakataong ito. Higit pa rito, ang Yinyang Pass ay gumawa din ng exception upang maitala ang kanyang military merit. Maaaring ipagpalit sila ni Yang Kai sa anumang gusto niya mula sa Yinyang Pass, War Materials Palace kasama ang kanyang military merit. Gayunpaman, ninakawan na niya ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan mula sa Black Ink Clan, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang sariling cultivation at natural na hindi na kailangang makipagpalitan ng kahit ano sa ngayon. Pagkatapos ng labanan, hindi agad bumalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass, sa halip, binuksan niya ang mga portal sa Universe Paradises at Universe Cave Heavens sa periphery ng pass sa utos ni Tang Qiu at ng iba pang army commanders. Maraming nakatagong Universe Paradise at Universe Cave Heavens sa paligid ng bawat Great Pass na lahat ay naiwan ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters na namatay sa labanan. Ito ay totoo para sa Blue Sky Pass, at gayon din para sa Yinyang Pass. Binuksan na ni Yang Kai ang mga portal sa Universe Paradises at Universe Cave Heavens sa paligid ng Blue Sky Pass, at ang Array Masters doon ay nag-set up ng maraming mga paghihigpit at mga bitag sa loob ng mga ito upang harapin ang Black Ink Clan Army sa hinaharap. Nabalitaan ng Yinyang Pass ang tungkol sa bagay na ito, kaya natural lang na sumunod sila. Sa kasamaang palad, ang mga nakatagong gate na ito ay mahirap hanapin, maliban kung ang isa ay bihasa sa Dao of Space tulad ni Yang Kai. Sa susunod na ilang buwan, naghahanap si Yang Kai sa paligid ng Yinyang Pass para buksan ang mga nakatagong portal na ito, at hanggat nabuksan ang isa, gagana ang Array Masters. Pagkatapos ng mga gawaing ito, sinimulan ni Yang Kai na hanapin ang pasukan sa mga portal ng Sealed World sa malayo. Halos 2 taon ang inabot niya para matapos ang lahat. Pagkatapos bumalik sa Yinyang Pass, ang Purifying Light sa 4 na Purifying Black Ink Battleship ay kailangan pa ring mapunan, kaya kailangan niyang kumilos muli. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Southern Army Commander na si Wu Qing ay may isa sa 4 Universe Pillars, binigyan siya ni Yang Kai ng ilang miyembro ng Small Stone Race para hayaan siyang itaas ang mga ito sa loob ng kanyang miniature universe. Ito ay tulad ng isang hindi mabibaylang regalo kay Wu Qing. Siya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit hindi siya malayong makapasok sa 9th grade. Ngayong mayroon na siyang Small Stone Race, ang oras na aabutin niya para umabant ay nabawasan na. Nakahanda na ang lahat. Ang marketplace ay napakasigla sa sandaling ito, tulad ng unang pagkakataon na pumunta si Yang Kai dito. Ang buong kalye ay masikip at mataong may aktibidad, tulad ng isang mortal na lungsod. Ngunit kumpara sa kanyang unang pagkalito, alam na ngayon ni Yang Kai na ang marketplace na ito ay itinayo upang gamutin ang mga pinsala ng Old Ancestor. Matapos madaling mahanap ang Old Ancestor, na nagkataong nakikinig sa isang kwento sa tea house, naupo si Yang Kai sa tabi niya ng walang anumang bahid ng pagiging magalang. Ang tagapagsalita sa entablado ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na hindi nakilala ni Yang Kai. Walang ideya si Yang Kai kung sinong division commander siya, ngunit tila nagkukwento siya ng isang uri ng hindi kapani-paniwalang kwento. Ito ay kahanga-hanga at ang iilan sa mga madla ay nagpalakpakan sa pananabik. Hindi napigilan ng kilay ni Yang Kai na kumunot dahil hindi talaga siya masanay sa ganitong uri ng eksena. Pagkatapos ng lahat sa mga manunood ay isang makapangyarihang Heaven Opening Realm Master. Aalis ka na.
Casual na tanong ng Old Ancestor habang nagpupuno ng pagkain sa kanyang bibig. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Naayos na ang lahat ng bagay dito, kaya wala na akong magagawa. Naging mahirap sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Tumakbo ka na sa buong lugar at wala kang oras para magpahinga. Tungkulin ito ni Junior. Sagot ni Yang Kai. Kapag nakabalik ka, dapat kang tumuon sa iyong paglilinang at magsikap na makalusot sa 8th grade sa lalong madaling panahon. Sa huli, ang 7th grade ay hindi sapat upang matiyak ang iyong kaligtasan sa Black Ink battlefield na ito. Naiintindihan ni Junior. Magalang na sagot ni Yang Kai. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong. Kailangan ba ng Old Ancestor ng tulong para gumaling? Kung kailangan ito ng Old Ancestor, hindi magdadalawang isip ang Junior. Nakangiting sumagot ang Old Ancestor. Hindi na kailangan, ang pagpapagaling dito ay pareho. Bagamat ang bilis ay hindi maihahambing sa iyong miniature universe, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty at hindi magkakaroon ng anumang digmaan sa susunod na ilang daang taon o higit pa, kaya ang bilis ng aking paggaling ay hindi mahalaga. Tetanggo na sana si Yang Kai nang biglang idinagdag ng Old Ancestor. Bakit hindi ka pumunta sa Yin Yang Pass? Ikaw ay kalahating disipulo ng Yin Yang Heaven, kaya tama at nararapat na pumunta ka rito. Sumagot si Yang Kai. Ang junior na ito ay hindi makakapagdesisyon sa bagay na ito. Kung talagang gusto ng Old Ancestor na pumunta ang junior na ito sa Yin Yang Pass, dapat ipaalam ang Blue Sky Pass. Kung papayagan ng Blue Sky Pass, hindi ako tatanggi. Humalaklak ang Old Ancestor. Casual na pahayag lang yan, huwag mong seryosohin. Dahil tao ka, nasaan ka man, basta't lumaban ka sa Black Ink Clan, pareho lang. Hindi mahalaga kung saang Great Pass ka nabibilang. Oo. Tumanggo si Yang Kai at saglit na sinamahan ang Old Ancestor bago tumayo at sinabing. Aalis na ang junior na ito. Sige. Kinawian siya ng Old Ancestor. Pagkatapos umalis sa marketplace, dumiretso si Yang Kai sa isang lugar sa loob ng Inner Sanctum at huminto sa harap ng isang maliit na courtyard. May harang sa labas ng patio, halatang pigilan ang sinumang makaistorbo sa nakatira dito. Magkagayunman, hindi ito pinansin ni Yang Kai at basta nalang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ito. Hindi nagtagal, bumukas ang isang portal bago pumasok si Yang Kai sa loob. Sa looban, umupo ng tuwid si Bloodcrow at sumulyap. Ano ito? Ngumiti si Yang Kai. Walang importante, naghahanda akong bumalik sa Blue Sky Pass, kaya pumunta ako para makita ka bago ako umalis. Nagtampo agad si Bloodcrow. Kailan tayo naging magkaibigan? Inabot ni Yang Kai at kumuha ng ilang bote ng alak mula sa manipis na hangin bago inilagay ang mga ito sa mesa sa harap ng Bloodcrow. Tumingin si Bloodcrow sa alak at pagkatapos ay kay Yang Kai bago i-click ang kanyang dila. Sinusubukan mo bang makipagkaibigan sa akin gamit lamang ang ilang bote na ito? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Inilagay ni Yang Kai ang dalawang mangkok, nilagyan ito ng alak, at kinuha ang isa. Tanungin kita, gusto mo bang inumin ito o hindi? Saglit na natahimik si Bloodcrow bago pumulot ng bote, binuksan ito, at saka ibinuhos. Hindi ito pinansin ni Yang Kai at itinaas lang ang kanyang mangkok. Hindi naman sila gaanong nag-uusap, nagpatuloy lang sa pag-inom. Pagkatapos uminom ng ilang bote, tumayo si Yang Kai at bahagyang lasing na sinabi. Brother Bloodcrow, mapanganib ang larangan ng digmaan, at ang pakikipaglaban ng mag-isa ay hindi magagarantiya ng iyong kaligtasan. Ang lahat ng mga tao dito ay nakasuot ng parehong damit, umaasa ako na sa susunod na pagdating ko sa Yin Yang Pass, makita kita muli. Pagkasabi niya nun, kinaway niya ang kamay niya at tumalikod na para umalis. Nang makita siyang mawala, bumantong hininga si Bloodcrow. Nakakabagot. Martial Pick, Kabanata 5126. Ang Void Dao Temple. Maayos na bumalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass sa pamamagitan ng Hyperspace Array. Nang tumangala siya, nakita niya si Zongliang na naghihintay sa kanya. Mabilis na yumuko si Yang Kai bilang tugon. Itinaas ni Zongliang ang kanyang kamay habang nakangiting sinabi. Magaling, naging mahirap sa iyo nitong mga nakaraang taon. Saglit na natigilan si Yang Kai, ngunit agad niyang napagtanto na si Zongliang ay malamang na nalaman ang lahat ng ginawa niya sa Yin Yang Pass. Nangangailangan ito ng napakalaking mapagkukunan upang maglakbay sa pagitan ng Great Passes. Pagkatapos ng lahat, ang bawat Great Pass ay medyo malayo sa mga kapitbahay nito, ngunit kung ito ay nagpapasa lamang ng ilang impormasyon, hindi ito magastos.
Ang recipe ng Purifying Black Ink Pill at ang paraan ng pagpino ng Void Yin-Yang Mirrors ay na-transmit lahat sa iba pang Great Passes mula sa Blue Sky Pass sa anyo ng mga Jade Sleep. Itinuring na miyembro si Yang Kai ng Blue Sky Pass, ngunit dahil sa Purification Light, napakaraming bagay ang nasangkot. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang plano ng Black Ink Clan na pinuhin ang mga warship ay napakalaking banta sa human race, paano magiging handa ang Blue Sky Pass na ilagay si Yang Kai sa panganib? Nang pumunta siya sa Yin Yang Theater, natural na binibigyang pansin ng Blue Sky Pass ang kanyang mga galaw. Halos bawat buwan, nagpapadala ng mensahe ang Blue Sky Pass sa Yin Yang Pass, na nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Natural, kung may error report, ibinalita sa kanila ng walang lihim. Habang si Yang Kai ay nagtatago sa teritoryo ng Black Ink Clan, ang Yin Yang Pass ay hindi rin nakatanggap ng anumang balita mula sa kanya, na nagpabalisa sa Blue Sky Pass. Nang sa wakas ay nagpakita si Yang Kai, kinubkob ng Black Ink Clan Army ang Great Pass, at kailangan ni Yang Kai na tulungan ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Matapos itaboy pabalik ang Black Ink Clan Army, kailangan ni Yang Kai na manatili doon para buksan ang mga portal sa Universe Paradises, Universe Cave Heavens, at Sealed Worlds. Naghinala pa si Zongliang at ang iba pa na gusto ng Yin Yang Pass na puwersahang panatilihin si Yang Kai. Nawala silang balak na ibalik siya. Sa totoo lang, kung hindi nakabalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass sa lalong madaling panahon, si Zongliang ay personal na pumunta sa Yin Yang Pass at hinanap si Tang Qiu at ang iba pa. Sa kabutihang palad, bumalik si Yang Kai, na sa wakas ay nagpatahimik kay Zongliang. Tungkol sa mga ginawa ni Yang Kai sa Yin Yang Theater, si Zongliang ay hindi maramaw sa kanyang papuri. Agad niyang sinabi sa kanya na dahil nakabalik na siya, dapat siyang magpahinga ng mabuti at magsikap na mapabuti ang kanyang paglilinang. Natural na sumang-ayon si Yang Kai. Masayang umalis si Zongliang habang si Yang Kai ay bumalik sa kanyang tirahan mag-isa. Nang maramdaman ang paggalaw ng paghihigpit, sina Feng Ying at Bai Yi, na naglilinang, ay lumabas upang mag-imbestiga. Nang makita nilang bumalik na si Yang Kai, tuwang-tuwa ang dalawang babae. Ang lugar na ito ay orihinal na tirahan ni Feng Ying, ngunit dahil ito ay isang patio na may mga karagdagang silid, si Yang Kai ay palaging nakatira dito. Nang maglaon, sumama din sa kanila si Bai Yi matapos siyang iligtas ni Yang Kai. Kung tutusin, lahat sila ay miyembro ng iisang squad, kaya mas madali para sa kanila na magpulong sa panahon ng digmaan. Matapos ang mahigit isang dekada na hindi nagkita, halatang lumakas ang kanilang mga aura. Sa katunayan, hindi lang sila, ngunit lahat ng nasa Blue Sky Pass ay bumuti pagkatapos ng mahabang panahon ng pahinga. Bago dumating si Yang Kai, palaging may kakulangan ng mga mapagkukunan ng pagtatanim anuman ang Great Pass nito. Kaya, ang pamamahagi at paggamit ng bawat material ay kailangang maingat na kalkulahin. Gayunpaman, mula nang ilabas ni Yang Kai ang Void Yin-Yang Mirrors, hindi na problema ang mga mapagkukunan, lalo na sa Blue Sky Pass. Ang dami ng mga mapagkukunan na nakaimbak sa War Materials Palace ngayon ay masasabing kasing lawak ng mga bundok at dagat, sapat na para sa mga sundalo sa Great Pass na linangin sa loob ng libu-libong taon. Kaya, ang kanilang paglilinang ay nakasalalay sa pagbuti sa pagkakaroon ng masaganang mapagkukunan at kakulangan ng anumang mga banta. Bukod dito, nagbukas si Yang Kai ng maraming sealed worlds, nakakuha ng maraming profound yin spirit fruits at mga puno ng prutas. Maraming tao sa Blue Sky Pass ang nagayos ng kanilang mga nasirang miniature universe at nakuhang muli ang kanilang mga orihinal na kultibasyon. Masasabing malaki ang pag-angat ng lakas ng mga nasa Blue Sky Pass kumpara noon. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay kasalukuyang nagpapagaling matapos ang pakikibaka para sa mga mapagkukunan ay natapos sa tagumpay ng human race. Hindi na magkakaroon ng anumang mga labanan anumang oras sa lalong madaling panahon. Masasabing ang mga sundalo ng Blue Sky Pass ay nag-e-enjoy sa pinakamasayang oras. Ang bawat magsasaka ay pinahahalagahan ang sandaling ito dahil walang sino man ang makatitiyak na magagawa nila ito sa susunod na pagkakataon na masisiyahan sila sa gayong paglilibang. Pagkatapos makipag-chat sa Feng Ying at Bai Yi ng ilang sandali, bumalik si Yang Kai sa kanyang silid at nag-retreat. Mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade ay isang napakahabang proseso ng akumulasyon. Gayunpaman, ang daloy ng oras sa miniature universe ni Yang Kai ay iba sa labas ng mundo. Higit pa rito, ang mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe ay patuloy na pinapabuti ang kanyang pamana, at ang World Tree Clone ay nagawang dalisayan at palakasin ang kanyang World Force. Magkagayunman, ang pangunahing paraan upang madagdagan ang paglilinang ng isang tao ay ang nakakainip at walang pagbabago na gawain ng pagdadalisay ng mga mapagkukunan. Hindi nagkulang ng mga supply si Yang Kai.
Ang kanyang miniature universe ay mayroon ng sapat na mapagkukunan ng pagtatanim na nakaimbak dito upang makapasok sa 8th grade, at idinagdag ang pagnanakaw na ginawa niya sa mga hinterlands ng Black Ink Clan, mayroon na siyang halos hindi mauubos na supply ng mga materyales. Noong una, gusto niyang mag-donate ng ilang mapagkukunan sa Blue Sky Pass, ngunit ngayon na ang Blue Sky Pass ay hindi nagkukulang ng mga mapagkukunan, sumuko na siya sa ideyang ito. Araw-araw, taon-taon. Ang paglilinang ni Yang Kai ay dahan-dahan at unti-unting tumaas habang ang malaking bilang ng mga mapagkukunan ay natupok. Gayunpaman, hindi katulad ng iba, si Yang Kai ay hindi maaaring magtanim ng hiwalay sa napakahabang panahon. Hindi sa siya ay hindi mapakali o anuman, ngunit ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba pang Great Passes ay bibisita sa kanya paminsan-minsan, nagdadala ng Purifying Black Ink battleships at humihiling sa kanya na palitan ang kanilang stock ng Purifying Light. Ang Purifying Light ay kumonsumo ng mga mapagkukunan upang i-cast, at kung mas na-purify ang Black Ink Strength, mas mabilis itong maubos. Si Yang Kai lamang ang maaaring maglagay muli ng Purifying Light. Dahil dito, kapag naubos na ang Purifying Light na nasil sa isang Purifying Black Ink battleship, kailangan itong ipadala sa Blue Sky Pass. Ang bagay na ito ay hindi maaaring hawakan ng iba, kaya karaniwang sa tuwing siya ay pupunta sa retreat, ito ay hindi magtatagal ng masyadong mahaba. Sa pinakamainam, si Yang Kai ay maaantala isang beses sa isang taon, ngunit may mga pagkakataon na kailangan niyang kumilos bawat isang buwan o higit pa. Ang muling paglalagay ng Purifying Light ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri para kay Yang Kai. Sa karamihan, makakakonsumo ito ng ilang dilaw at asol na kristal. Gayunpaman, ang mabilis na pagkonsumo ng Purifying Light ay isang patunay din ng tindi ng labanan sa iba't ibang Great Passes, na naging sanhi ng hindi maiwasang lumubog ang kanyang puso. Ang Black Ink Clan ay parang lumot, hindi mapatay kahit gaano mo sila pinutol. Matalo man sila at itaboy, hindi rin magtatagal ay bumalik sila. Sa kabutihang palad, sa malawakang pagpino at pag-promote ng Purifying Black Ink Pills, ang dalas ng paglalagay ni Yang Kai sa Purifying Light ay naging mas mababa. Ang Purifying Black Ink Pill recipe ay isang pamana na naiwan ng isang sinaunang alchemist. Gayunpaman, hindi ito kumpleto, kaya nakuha ni na Zhou Geming at Zhou Fang, dalawang alchemy Great Grandmaster, ang kumpletong formula nito pagkatapos ng maraming eksperimento. Ito ay isang epektibong paraan upang harapin ang kaagnasan ng Black Ink Strength. Marami sa mga materyales na ginamit upang pinuhin ang Purifying Black Ink Pills ay nawala mula sa 3,000 worlds, ngunit maaari pa rin silang matagpuan sa maraming sealed worlds na nakakalat sa Black Ink Battlefield. Sa kasalukuyan, ang bawat Great Pass ay naglilinang ng maraming dami ng mga spirit herbs na ito sa kanilang sariling mga hardin ng gamot. Matapos ang maraming taong pagsisikap, sa wakas ay nagbunga ang kanilang pagsusumikap. Ito ay totoo lalo na para sa hardin ng gamot ng miniature universe ni Yang Kai, na naglilinang ng mga spirit herbs sa maraming dami. Pagkatapos ng lahat, ang daloy ng oras ng kanyang miniature universe ay iba sa labas ng mundo. Nagkaroon siya ng kakaibang kalamangan pagdating sa paglilinang ng mga halamang gamot. Maaari niyang palaguin ang mga ito ng mas mabilis. Nagtanim siya ng maraming profound yin fruit trees sa kanyang medicine garden noong ginalugad niya ang sealed worlds. At dahil ang hardin ng gamot ay nasa ilalim ng pangangalaga ng dalawang wood spirits, ito man ay ang mga halamang gamot o ang mga punong namumunga, lahat sila ay lumalago ng maayos. Naibigay na ni Yang Kai ang unang batch ng mature herbs sa Blue Sky Pass. Natural na ginamit ng mga alchemist sa loob ng pass ang mga halamang ito para pinuhin ang Purifying Black Ink Pills at ipinamahagi ang mga ito sa mga sundalo. Sa mga taong ito ng pagurong, gumawa rin si Yang Kai ng ilang mga pagsasaayos sa kanyang miniature universe. Ilang taon na ang nakalipas mula nang ang kanyang miniature universe ay isinama sa World Tree Clone. Ang feedback ng clone ay bumalot sa buong miniature universe sa ngayon, kaya ang mga tao na naninirahan sa loob nito ay nagsimula na ring makinabang mula dito. Ang pinakahalatang halimbawa ay si Miao Feiping. Ang orihinal na kakayahan ni Miao Feiping ay hindi masama. Nang sumali siya sa recruitment ng mga disipulo ng 7-star sect kasama sina Zhao Ya at Zhao Yebai, nakatanggap siya ng rangkang na pangalawa lamang kay Zhao Ya. Ang kanyang paglilinang ay naging maayos sa paglipas ng mga taon, na nagresulta sa kanyang pagsulong sa Emperor Realm. Ayon sa pagsisiyasat ni Yang Kai nang makarating si Miao Feiping sa Emperor Realm, ang huli ay may mga kwalifikasyon na direktang sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, dahil sa pagpapakain ng World Tree Clone, nagkaroon na siya ng pagkakataong sumulong sa 6th grade. Dahil kahit si Miao Feiping ay apektado, ang bagong henerasyon ng mga bata ay natural na makakatanggap ng higit pang mga benepisyo mula sa World Tree Clone.
Ito rin ang dahilan kung bakit ang iba't ibang mga sekta ay nakakuha kamakailan ng maraming magagandang panla. Bukod dito, ang ganitong uri ng feedback ay lalakas lamang hanggang sa maabot nito ang pinakamataas. Pagkatapos ng isang tiyak na bilang ng mga henerasyon, marahil ang mga henyo sa paglilinang ay makikita sa halos lahat ng dako. Nang umalis si Yang Kai sa Star Boundary, ito na ang naging Ultimate Heaven Opening Realm Cradle. Ang pagbabago sa Star Boundary ay dahil din sa feedback ng isang World Tree clone. Dahil ang Star Boundary ay maaaring maging duyan para sa Heaven Opening Realm, naniniwala si Yang Kai na ang kanyang miniature universe ay makakamit din ito. Bagamat ang populasyon ng kanyang miniature universe ay hindi halos kasing taas ng Star Boundary, hindi rin ito maliit. Magkagayunman, kung gusto niyang paunlarin ang potensyal ng mga kahangahangang ito, kakailanganin niyang gumastos ng kaunting pagsisikap. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang kababalaghan sa kanyang miniature universe. Isang araw, sa ilalim ng pagsaksi ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa miniature universe, isang higanteng palasyo ang biglang lumitaw sa kalangitan. Kahit nasaan man ang isa, kitang-kita nila ang palasyong ito na lumabas sa hangin. Ang palasyo ay napapaligiran ng nakakasilaw na halo ng liwanag na nakatawag ng atensyon ng lahat sa sandaling ito ay nagpakita. Ang Emperor Realm Masters ng iba't ibang dakilang sekta ay agad na naging interesado sa palasyong ito na lumitaw ng wala saan at lahat sila ay dumiretso patungo dito upang mag-imbestiga. Gayunpaman, anuman ang order ng mga Emperor Realm Masters na ito, kahit anong pilit nila, hindi nila naabot ang palasyo. Para bang nasa harapan nila ang palasyo, pero napakalayo rin. Isang tao lang ang nagtagumpay. Ito ay walang iba kundi ang Miao Fei Ping ng 7-star sect. Sa ilalim ng mga natulala na tingin ng lahat, matagumpay na nakarating si Miao Fei Ping sa palasyo. Lahat ng Emperor Realm Masters ay labis na nabigla sa nakita nito. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila makalapit sa palasyong ito, ngunit magagawa ni Miao Fei Ping. Marami sa mga nakatataas sa iba't ibang sekta ang nagtipon sa paligid ng Shangguanji upang magtanong tungkol sa bagay na ito, ngunit si Shangguanji ay nalilito rin gaya nila. Matapos masunog ang kalahating stick ng insenso, lumipad pababa si Miao Fei Ping mula sa palasyo. Mabilis siyang pinalibutan ng Emperor Realm Masters para tanungin ang sitwasyon matapos siyang makitang bumalik. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Miao Fei Ping habang nagmumuni-muni siya saglit bago pawi ang kanilang pagkamausisa. Ang lugar na ito ay tinatawag na Void Dao Temple, at ito ay ipinagkaloob ng mundo mismo, hindi nilikha ng tao. Walang bisa ang Dao Temple. Ang karamihan ng mga Emperor Realm Masters ay lubos na nag-aalinlangan, iniisip kung ito ay isang pakana ng 7-star sect. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag na si Miao Fei Ping lamang ang makakarating sa palasyo? Ang 7-star sect ay ang pinakamalakas na sect sa mundo na ito, at mayroon din itong mailap at misteryosong ancestor na sumusuporta dito. Marahil ang Void Dao Temple na ito ay isang gimmick lamang para dominahin nila ang buong Void World. Ano ang nasa loob nitong Dao Temple? May nagtanong. Sumagot si Miao Fei Ping. Ang Void Dao Temple ay naglalaman ng asensya ng 3,000 Grand Daos, ang tunay na katotohanan ng Martial Dao, at ang mga misteryo sa itaas ng Emperor Realm. Napabuga ng malamig na hangin ang Emperor Realm Master sa pagkabigla, marami pa nga ang kumikinang ang kanilang mga mata. Martial Peak, Kabanata 5127. Nangangalap ng mga henyo mula sa buong mundo. 3,000 Grand Daos, ang tunay na katotohanan ng Martial Dao, at ang mga misteryo sa itaas ng Emperor Realm, ito ay masyadong kaakit-akit para sa mga residente ng Void World. Walang cultivator na hindi nagnanais ng mas mataas na Martial Dao, lalo na ang Emperor Realm Masters. Sila ay natigil sa realm na ito sa loob ng maraming taon. Kung ito na ang katapusan ng Martial Dao, hindi na ito mahalaga, ngunit ang pinakabuod ng isyo ay na maramdaman nila na ang Emperor Realm ay hindi ang rurok ng Martial Dao. May mga mas malalim pang realm sa unahan, ngunit wala silang ideya kung paano makapasok sa mga realm na iyon. May mga alingaw-ngaw na ang Ancestor of 7-star sect ay mayroong cultivation na nalampasan ng Emperor Realm, ngunit siya ay medyo mailap. Kahit ang mga nakatataas sa 7-star sect ay hindi siya madaling makilala, lalo pa ang mga tagalabas na tulad nila. Ngayong ang Void Dao Temple na ipinagkaloob ng mundo ay lumitaw sa labas, na naglalaman ng mga misteryo ng kung ano ang nasa labas ng Emperor Realm, paanong ang Emperor Realm Masters na ito ay hindi matutokso. Magkagayunman, sinubukan nilang lahat na lapitan ito noon, ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila ito naabot, maliban kay Miao Fei Ping. Elder Miao, ano ang dapat nating gawin para makaakyat sa Void Dao Temple?
Isang Emperor Realm Master mula sa ibang sect ang mapagpakumbabang nagtanong. Sumagot si Miao Feiping. Aptutod, tanging ang may natatanging kakayahan ang makakarating sa Void Dao Temple. Wala itong kinalaman sa paglilinang. Kaagad, may galit na nagtanong. Ang ibig bang sabihin ni Elder Miao ay mas mahusay ang iyong kakayahan kaysa sa lahat ng naririto? Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na lubos na naghihimagsik sa lahat ng naruroon. Pagkatapos ng lahat ng nakatayo dito ay isang Emperor Realm Master. Higit pa rito, lahat sila ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan. Gayunpaman, kung aaminin nila na ang pagpasok sa Void Dao Temple ay batay lamang sa kakayahan, nangangahulugan ito ng pag-amin na ang kakayahan ni Miao Feiping ay higit na mas mahusay kaysa sa kanila. Napatingin si Shang Ganji sa Emperor Realm Master na katatapos lang magsalita at sumagot. Si Elder Miao ay miyembro ng 7-star sect at naabot niya ang Emperor Realm bago siya naging 100. Sa ganoong kakayahan, sino ang makakatulad sa kanya? Ang kanyang mga salita ay agad na nagpatahimik sa nagtatanong na emperador. Ang isang 100 taong gulang na Emperor Realm Master ay talagang hindi pa nagagawa. Ang ganitong bilis ng cultivation ay mas mahusay kaysa sa alinman sa iba pang Emperor Realm Masters na naruroon. Tanong ng isa pang tao. Elder Miao, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Kailangang malaman ng isa na si Miao Feiping ay nasa bulwagan lamang na iyon para sa oras na inaabot ng kalahating insenso upang masunog, kaya paano siya nakakuha ng napakaraming impormasyon? Bahagyang kinuyam ni Miao Feiping ang kanyang kamao. Ang walang talentong Miao na ito ay kinilala ng Void Dao Temple. Mula ngayon, ako ang magiging unang Temple Master ng Void Dao Temple, kaya naman nakakuha ako ng ilang impormasyon tungkol sa Void Dao Temple na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, tumahimik ang buong audience. Lahat ng Emperor Realm Masters ay nakatingin sa kanya ng blanko. Maging si Shang Ganji at ang iba pa mula sa 7-star sect ay nagulat. Isang Void Dao Temple. Pagkatapos, ipinahayag ni Miao Feiping na ito ang Void Dao Temple at ipinagkaloob ng mundo mismo at naglalaman ng 3,000 Grand Daos, ang pinakamataas na katotohanan ng Martial Dao, at ang mga misteryo sa itaas ng Emperor Realm. Ngayon, ipinahayag pa niya na nakuha niya ang pagkilala sa Void Dao Temple at naging unang Temple Master nito. Ang paghahayag na ito ay talagang nakakabigla, nakakagulat na ang Emperor Realm Masters ay hindi agad nakasagot. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang isa sa mga Sect Master ay nagpakawala ng isang walang laman na tawa. Elder Miao, sabi mo ikaw ang unang Temple Master. Maaari ko bang tanungin si Elder Miao, ano ba talaga ang trabaho ng Temple Master? Nag-isip sandali si Miao Feiping bago sumagot. Ang layunin ng Void Dao Temple ay turuan ang 3,000 Grand Dao. Bilang Temple Master, responsable ako sa paggabay sa paglilinang ng mga alagad ng Dao Temple. At saan manggagaling ang mga alagad na ito? Hanggat ang kakayahan ng isang tao ay sapat na mataas, sino man ay maaaring pumasok sa Dao Temple upang magtanim, anuman ang kanilang paglilinang. Kahit na ang isang bata na hindi pa naglilinang dati ay maaaring makapasok kung sapat ang kanilang kakayahan. Habang nagsasalita, kinuyam ni Miao Feiping ang kanyang kamao. Sect Masters, Elders, kung mayroon kang anumang mga disipulo na nasa isip na may natatanging kakayahan, mangyaring ipadala sila sa Dao Temple. Kung makapasa sila sa pagsubok ng Dao Temple, maaari silang pumasok at maunawaan ang mga misteryo ng Grand Dao. Ang Emperor Realm Sect Masters at Elder ay nagkatinginan sa isa't isa nang may pagkadismaya nang marinig ito. Sa wakas, ang isa sa mga Sect Masters ay Nginitian. Kung ganoon, naiintindihan ng hamak na ito. Void Dao Temple. Aalis na ako. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, na sinundan ng Emperor Realm Elders sa ilalim niya. Nang may nangunguna, mabilis ding umalis ang iba. Ang ilan ay Nginitian pa bago umalis. Brother Shanggan, kung gusto ng 7-star sect na kunin ang lahat ng henyo sa mundo, hindi na kailangang gumamit ng ganoong kalokohang paraan. Ang Void World na ito ay hindi gaanong kaliit, at ang isang 7-star sect ay hindi kayang lunukan lahat. Brother Shanggan, pakiusap-ingatan mo ang iyong sarili. Bahagyang kumunat ang noo ni Shang Ganji, ngunit hindi sinubukang magpaliwanag. Sa ngayon, wala rin siyang ideya kung tungkol saan ito. Malabo niyang naramdaman na ang Void Dao Temple na ito ay may kaugnayan sa Ancestor, ngunit hindi nararapat na magtanong sa napakaraming tao sa paligid. Ang mga sekta na unang umalis ay pawang mga nangungunang sekta sa Void World. Ang mga sektang ito ay hindi mahina, kaya natural na tinuturing nila ang pinakamalakas, 7-star sect, bilang kanilang katunggali,
umaasa na balang araw ay hihigitin sila ng lakas ng kanilang sekta at maging pinuno ng Void World. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Miao Feiping, naisip ng lahat na ang Void Dao Temple na ito ay nilikha ng 7-star sect upang makaakit ng mga talento mula sa buong mundo. Kung hahayaan nilang kunin ng 7-star sect ang lahat ng magagandang panlak, wala silang anumang kahalili. Marahil ay talagang magagawang duminahin ng 7-star sect ang Void World sa wala pang 100 taon kung magagawa nila ang plot na ito. Dahil umalis na ang Emperor Realm Masters ng nangungunang mga sekta, ang maliliit at intermediate na sect ay hindi na nanatili at mabilis ding umalis. Nang ang mga nakatataas na lamang ng 7-star sect ang natitira, sa wakas ay nagsalita si Gun Chenxing. Feiping, itong Void Dao Temple. Agad siyang pinutol ni Xiang Gunji. Balik muna tayo. Naunawaan ni Gun Chenxing na pinigilan siya ni Xiang Gunji dahil natatakot siyang baka may sumubok na mag-espiya sa kanila, kaya hindi na siya nagtanong pa. Matapos makabalik ang lahat sa 7-star sect, sa wakas ay tinanong ni Xiang Gunji si Miao Feiping. Totoo ba ang sinabi mo tungkol sa Void Dao Temple? Time na tumango si Miao Feiping sa kanyang paninindigan. Totoo. Hindi ako nagsalita ng kahit isang kasinungalingan sa mga taong iyon. Isang mataimtim na tingin ang pumaibabaw sa mukha ni Xiang Gunji. May kaugnayan ba ito sa ancestor? May kaugnayan talaga sa ancestor. Ang ancestor din ang nagtalaga sa akin bilang temple master. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng 7-star sect Emperor Realm Masters ay natuwa. Dahil ito ay gawa ng ancestor, hindi na kailangang mag-alinlangan o mag-alala. Dati, naghinala rin si Xiang Gunji na ang Void Dao Temple ay nilikha ng ancestor, ngunit ngayon ay mayroon na siyang kumpirmasyon. Bakit nilikha ng ancestor itong Void Dao Temple? Nagmamadaling tanong ni Gun Chenxing. Sumagot si Miao Feiping. Balak ni ancestor na kunin ang marami sa mga henyo ng Void World sa ilalim ng kanyang pag-aalaga at turuan sila tungkol sa Grand Dao. Nagliwanag ang mga mata ni Xiang Gunji at ng iba pa. Matagal nang ipinasa ng ancestor ang paraan para i-condense ang Dao Seal ng isang tao sa 7-star sect at binigyan sila ng maraming mapagkukunan para gawin iyon. Ang ilan sa kanila ay nagsimula na ring bumuo ng kanilang mga Dao Seals, habang si Miao Feiping ay nauuna ng malayo sa kanyang mga kapantay sa bagay na ito at sinimulan pa nitong pinuhin ang element powers. Gayunpaman, ang Void Dao Temple ay kaakit-akit pa rin sa kanila. Paanong hindi alam ni Miao Feiping ang kanilang iniisip pagkatapos makita ang kanilang reaksyon? Agad niyang idinagdag. Tulad ng sinabi ko noon, ang pagpasok sa Void Dao Temple ay walang kinalaman sa iyong cultivation, kundi sa iyong kakayahan. Kung ang iyong kakayahan ay sapat na mahusay, madali mo itong maabot, ngunit kung ang iyong kakayahan ay kulang, gaano man kataas ang iyong paglilinang, hindi mo ito malalapitan. Hindi napigilan ni Xiang Gunji na mapaubo sa mga salitang iyon. Sinubukan din niyang umakyat sa Void Dao Temple noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Sa madaling salita, hindi sapat ang kanyang kakayahan para makilala ng Dao Temple. Anuman, itinuro na sa kanila ng kanilang ancestor ang paraan upang mabuo ang kanilang Dao Seal, kaya hanggat masigasig silang naglilinang, makakalagpas sila sa tanikala ng Emperor Realm balang araw. Sa ngayon, ang Void Dao Temple ay isang turning point para sa iba. Sa pag-aayos ng kanyang ekspresyon, sinabi ni Xiang Gunji. Dahil ang Void Dao Temple ay gawa ng ancestor, ang 7-star sect ay natural na makikipagtulungan ng walang kondisyon. Feiping, dahil ikaw ang Temple Master at nakatanggap ng pabor ng ancestor, dapat kang maging masigasig sa hinaharap. Oo, magalang na sagot ni Miao Feiping. Tungkol sa usapin ng Dao Temple, paano mo gustong makipagtulungan ang 7-star sect ko? Pakiusap, utusan ng lahat ng mga disipulo na iharap ang kanilang mga sarili sa Dao Temple. Kailangan lamang ng insenso para sa mga may angkop na kakayahan upang matanggap ang pagpapala ng Dao Temple at makapasok dito upang linangin ang Grand Dao. Bahagyang tumango si Xiang Gunji nang makita ang paghanga sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan sa gawa ng ancestor. Kung ganun, aayusin ko agad. Hindi nagtagal, nagsimulang kumilos ang 7-star sect. Ang lahat ng mga alagad ng 7-star sect, anuman ang kanilang cultivation, ay nakatanggap ng utos mula sa mga nakatataas na umalis mula sa kanilang mga tirahan o mga lugar ng paglilinang at iharap ang kanilang mga sarili sa palasyo sa kalangitan para sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Hindi alam ng mga alagad kung bakit sila pinatingala at pinagmasdan ang lumulutang na palasyo, ngunit dahil ito ay utos ng mga nakatataas, kailangan na lamang nilang sundin ito. Sa anumang kaso, ito ay isang oras lamang ng insenso, kaya hindi ito isang mabigat na gawain.
Maging ang Emperor Realm Masters, na sinubukang umakyat sa Dao Temple noon, ay nakahanap ng isang liblib na lugar at lihim na nakatutok sa palasyo, umaasang may mangyayaring milagro. Ang 12-dosenang mga higanting parisukat sa 7 Stars Sect ay napuno ng mga tao, lahat sila ay nakatingin sa Void Dao Temple. Unti-unting lumipas ang oras. Matapos ang tagal ng pagsunog ng insenso, biglang bumaba mula sa palasyo ang 5 kulay na sinag na tahimik na lumulutang sa langit at dumapo sa isa sa mga alagad. The next moment, may nangyaring nakakagulat. Ang katawan ng disipulo ay dahan-dahang lumutang, at habang ang sinag ng liwanag ay mabilis na umatras patungo sa Void Dao Temple, ang sigaw ng disipulo ay umalangaw mula sa himpapawid. Pagkatapos ng unang sinag ng maraming kulay na liwanag, ilan pa ang bumaba. Ang bawat isa sa mga sinag na ito ay tila may ilang uri ng kapangyarihang makapagpigil, na inalis ang isang disipulo na kasalukuyang nagmamasid sa Dao Temple. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay hindi pareho. Hinati sila sa 3 kulay, 5 kulay, at 7 kulay. Sa loob lamang ng maikling panahon, mahigit 30 alagad ang inalis ng mga makukulay na sinag. Kabilang sa mga ito, ang 7 kulay na beam ay may pinakamaliit, 2 lamang, na sinusundan ng 5 kulay at pagkatapos ay ang 3 kulay na mga beam. Kung tungkol sa mga alagad na kinuha ng mga biga, silang lahat ay mahuhusay na mga panlan na may natatanging kakayahan. Kung mas malaki ang kanilang mga kakayahan, mas makulay ang sinag na nahulog sa kanila. Malabong sabihin ng mga nakatataas sa 7 Star Sect na ang mga light beam na ito ay may kaugnayan sa kakayahan ng mga disipulo. Ang mga disipulong inalis ng 7 kulay na beam ay malinaw na may pinakamahusay na kakayahan, habang ang 3 kulay na beam ay kumakatawan sa mas mababang antas ng talento. Ang mga paraan ng Ancestor ay tunay na kahanga-hanga. Malinaw na nakikita ng lahat sa Void World ang kakaibang Void Dao Temple at ang kaguluhan sa 7 Star Sect. Ang Emperor Realm Masters, nakababalik lang sa kanilang mga tirahan, ay natigilan din. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ngayon ng 7 Star Sect. May ilan din na lihim na nababalisa. Sinabi ni Miao Feiping na ang Void Dao Temple ay naglalaman ng 3,000 Grand Daos, ang tunay na katotohanan ng Martial Dao, at ang mga misteryo sa itaas ng Emperor Realm. Natural, inaabangan din nila ito. Gayunpaman, ang usapin ng Void Dao Temple ay masyadong kakaiba. Maraming mga tao ang naghinala na ito ay pagkana ng 7 Star Sect, kaya sa ngayon, nais nilang makakuha ng malinaw na larawan ng sitwasyon bago magpasya kung ano ang gagawin. Ngunit ngayon, nagsimula ng kumilos ang 7 Star Sect. Kung sinabi ni Miao Feiping ang totoo, at ang Void Dao Temple ay talagang ipinagkaloob ng World at 7 Star Sect ay magkakaroon ng advantage sa pamamagitan ng pag-arte muna. Ang 7 Star Sect na ang pinakamakapangyarihang sect, at ngayong nakapasok na sila sa Void Dao Temple bago ang lahat, nag-aalala ang lahat kung sino ang makakalaban nila sa hinaharap. Martial Pick, Kabanata 5128. Ang pagbaba ng mga multicolored beam. Sa Southern Star Palace, isa sa mga nangungunang sects of Void World. Sa sandaling ito, lahat ng nakatataas na naruroon, kabilang ang Palace Master na si Wu Dongxing, ay nakatingin sa kakaibang kababalaghan na nagaganap sa Void Dao Temple, pinapanood ang mga sinag na bumababa ng diretso sa 7 Star Sect, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng isang disipulo ng 7 Star Sect sa Dao Temple. Ang tanawing ito ay malinaw na nakita ng lahat. Maaaring wala silang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit nag-aalala ito sa kanila. Dahil ang ganitong kakaibang kaganapan ay biglang nangyari sa Void World, natural na gustong malaman ng Southern Star Palace kung ang Void Dao Temple na ito ay talagang gawa ng 7 Star Sect o hindi. Noong una, lahat sila ay nag-iisip na ito ang kaso, ngunit ngayon ay tila hindi na. Ang kababalaghan na lumitaw mula sa Void Dao Temple ay higit na lumampas sa saklaw ng maaaring magawa ng Emperor Realm Masters. Kahit na maraming Emperor Realm Masters ang 7 Star Sect, wala silang ganoong kakayahan. Habang sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari, isang sinag ng maraming kulay na liwanag ang biglang bumaba mula sa Void Dao Temple, hindi patungo sa 7 Star Sect kundi patungo sa Southern Star Palace. Ito ay isang 7 kulay na sinag. Agad na tumingin si Wu Dongxing sa direksyon ng light beam at nakita ang isang disipulo na nakasuot ng uniforme ng Southern Star Palace na dahan-daang umakyat sa kalangitan patungo sa Void Dao Temple. Ang pag-uugali ng disipulo ay maaaring ituring na medyo kalmado, nagmamasid lamang sa paligid na may nalilitong ekspresyon. Sino ang disipulong iyon? Nagmamadaling tanong ni Wu Dongxing. Ang Southern Star Palace ay maraming disipulo, kaya halos imposible para sa Palace Master na makilala silang lahat. Higit pa rito,
Ang paglilinang ng disipulong ito ay mukhang napakababa kaya dapat na siya ay pumasok sa sekta kamakailan lamang. Siya si Zhu Fei. Kinilala ng isa sa mga nakatataas ang alagad na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Dongxing. Ang henyong disipulo na sumali 3 taon pa lang ang nakalipas. Hindi niya personal na kilala si Zhu Fei, ngunit narinig niya ang tungkol sa kanya. Sa mga bagong batch ng mga disipulo 3 taon na ang nakararaan, ang ilan sa kanila ay may napakahusay na kakayahan at masasabing ang pinakanamumukod tinging mula noong itinatag ang Southern Star Palace. Isa sa mga pinakamataas na talento ay si Zhu Fei. Ano ang nangyayari? Paano naalis si Zhu Fei ng sinag ng liwanag mula sa Void Dao Temple? Sumigaw si Wu Dongxing nang hindi nag-iisip. Pigilan mo siya. Natural, ang mga henyong disipulo ng sarili nilang sekta ay dapat manatili sa kanila. Paano nila hahayaang madala sila ng Void Dao Temple? Sa sandaling inilabas niya ang utos, ang Emperor Realm Masters ay bumangon sa ere, sinusubukang hilahin si Zhu Fei palabas ng sinag. Magkagayunman, hindi nila nalampasan ang liwanag na hadlang kahit anong pilit nila. Ang tanging magagawa nila ay panoorin si Zhu Fei na lumipad papalayo hanggang sa mawala siya sa Void Dao Temple. Hindi ito ang katapusan nito bagaman. Kasunod ni Zhu Fei, marami pang beam ang bumaba mula sa Void Dao Temple, na nag-alis ng higit pang mga disipulo. Kinilala ng iba't ibang elder ang lahat ng mga disipulong ito bilang mga natatanging henyo. Ang kanilang oras sa sekta ay maikli, at ang kanilang paglilinang ay hindi mataas. Hindi lang ito nangyayari sa Southern Star Palace. Ang mga katulad na bagay ay nangyayari sa maraming mga disipulo ng iba't ibang mga sekta sa buong Void World. Kahit na ang ilang mga bata na hindi pa nakapasok sa isang sekta o nilinang bago ay kinuha ng Void Dao Temple. Walang pagbubukod, ang lahat ng mga taong ito na kinuha ng maraming kulay na mga beam ay sobrang galing. Pagkatapos nito, ang iba't ibang mga sekta ay hindi na makaupo. Bagamat ang cultivation environment ng Void World ay bumubuti sa nakalipas na ilang taon at ang magagandang seedlings ay lumalabas paminsan-minsan, hindi pa rin nila natiis na kunin sila ng Void Dao Temple. Hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit sigurado sila na tiyak na may ideya ang 7-star sect tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Miao Feiping ay hayagang umamin na siya ang unang Temple Master ng Void Dao Temple, at ang mga beam ay unang nagsimulang bumaba sa 7-star sect. Sa lalong madaling panahon, ang mga nakatataas ng iba't ibang sekta ay sumugod sa 7-star sect upang mangalap ng katalinuhan. Sa huli, nang malaman nila ang katotohanan na ang lahat ng mga henyo sa mundo ay talagang kinuha ng Void Dao Temple, lahat sila ay napuno ng sama ng loob. Habang ang mga nakatataas ng iba't ibang sect ay nagtipon-tipon sa 7-star sect, ang recruitment ng Void Dao Temple ay hindi tumigil. Paminsan-minsan, ang maraming kulay na sinag ng liwanag ay bababa at kukunin ang isang mahuhusay na tao mula sa kung saan. Sa wala pang 100 araw, lahat ng nangungunang mga batang talento sa buong Void World ay inalis ng mga beam na bumababa mula sa Void Dao Temple. Ang lahat ng mga disipulo na kinuha ay lahat ay may isang karaniwang katangian, at iyon ay ang kanilang paglilinang ay hindi mataas habang ang kanilang mga kakayahan ay pambihira. Kasabay nito, ang ilang Emperor Realm Master ng nangungunang mga sekta ay bigla ding nakakuha ng koneksyon sa Void Dao Temple at napiling maglingkod bilang mga deacon. Kasabay nito, pinahintulutan silang pumasok sa Dao Temple upang linangin at gabayan ang mga disipulong inalis ng mga sinag. Ang mga Emperor Realm Deacon na napili ay medyo may pag-aalinlangan sa una. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong kakaiba at mahirap maunawaan. Walang nagsabi sa kanila tungkol dito ng personal, naramdaman lang nila ang misteryosong koneksyon sa Void Dao Temple ng biglaan, na para bang may karagdagang marka sa kanilang mga katawan, na nagpapahintulot sa kanila na maging mga deacon. Ang mga Emperor Realm Deacon na ito ay pawang nag-aalinlangan, ngunit nang sinubukan nilang pumasok sa Dao Temple, nagulat sila nang matuklasan nila na maaari talaga silang lumipad dito. Ang marka na lumitaw sa kanilang mga katawan ay tila isang uri ng autorisasyon na makapasok sa Dao Temple. Walang napakalaking bilang ng mga deacon, ngunit marami pa rin sa kanila. Halos lahat ng nangungunang sect ay may isa. Kapag pumasok ang mga deacon na ito sa Dao Temple, mananatili sila sa loob ng ilang oras o ilang araw bago magmadaling bumalik sa kani-kanilang mga sekta at ipaliwanag ang kanilang nakita at narinig. Nayanig ang buong Void World mula sa kanilang mga paghahayag. Ito ay dahil ayon sa mga napiling Dao Temple Deacon na ito, ang mga disipulong kinuha ay naninirahan ng maayos sa Dao Temple. Hindi lamang iyon, ngunit ang Dao Temple mismo ay parang isang ganap na kakaibang mundo. Ito ay mayaman sa world energy at may perpektong world principles na linangin.
Walang alinlangan na maraming beses na mas mabilis na linangin sa gayong kapaligiran kaysa karaniwan. Mayroon ding napakalaking secret art pavilion sa loob ng Dao Temple, na mayroong hindi mabilang na secret arts at secret techniques. Ang lahat ng secret arts na ito ay lubhang mahalaga at maaaring basahin ng sinuman ng walang anumang paghihigpit. Hindi man lang sila pinaghigpitan ng Dao Temple na ituro sila sa mga tagalabas. Sa madaling salita, malaya nilang maipapasa ang anumang secret art at secret technique sa loob ng Dao Temple sa sarili nilang sect. Mayroon ding mga pangitain sa Dao Temple, na nagpapakita ng mga misteryo sa itaas ng Emperor Realm. Ngayon, alam na ng Emperor Realm Masters of Void World na mayroong Heaven Opening Realm sa itaas ng Emperor Realm, at kung gusto ng isang tao na maabot ang Heaven Opening Realm, kailangan muna nilang mag-condense ng Dao Seal. Pagkatapos, kung gusto nilang kumpletuhin ang kanilang Dao Seal, kakailanganin nilang pinuhin ang mga cultivation materials ng naaangkop na elemento at grado. Ang pinakanakakabigla ay ang lahat ng mga materyales na ito ay madaling makuha sa Dao Temple, ngunit hindi sila maaaring kunin sa kalooban. Nangangailangan ito ng tiyak na halaga ng mga kontribusyon sa Dao Temple. Kung paano makakuha ng kontribusyon, hindi naisip ng mga deacon ito dahil masyadong maikli ang oras nila sa Dao Temple. Isang bagay lang ang malinaw, kung pipiliin ng Dao Temple ang disipulo ng isang sekta, makakakuha sila ng ilang halaga ng kontribusyon na puntos. Kung mas maraming mga disipulo ang napili, mas maraming mga kontribusyon na puntos ang kanilang matatanggap, at ang mga kontribusyon na ito ay maaaring ipagpalit para sa mga mapagkukunan sa Dao Temple. Matapos ang mga paghahayag mula sa iba't ibang deacon, ang mga dakilang sekta ay hindi na nag-alinlangan tungkol sa Void Dao Temple. Noong una ay inakala nila na ito ay gawa ng 7-star sect, ngunit ngayon tila ito ay talagang isang himala na ipinagkaloob sa kanila ng mundo, ang Heavenly Way na gumagabay sa kanila sa kanilang paglilinang. Naunawaan na ng lahat ang mga kinakailangan para makapasok sa Dao Temple. Bukod sa mga napiling deacon na malayang pinayagang pumasok at lumabas, ang pagpasok sa Dao Temple ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao. Kung ang kakayahan ng isang tao ay sapat na namumukod-tangi, ang isang nakasisilaw na sinag ay natural na bababa mula sa Dao Temple basta't iharap nila ang kanilang mga sarili dito para sa isang incense stick na nagkakahalaga ng oras. Tunay, ang kalaliman ng Heavenly Way ay walang katapusan at hindi isang bagay na maaaring maarok ng mga ordinaryong tao. Sa puntong ito, ang mga sekta ay wala ng anumang pagtutol sa Void Dao Temple at lahat sila ay nagutos sa kanilang mga disipulo na magbigay ng kanilang paggalang dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang sekta ay maaaring makakuha ng mga puntos ng kontribusyon at ipagpalit ang mga ito para sa mga mapagkukunan hanggat ang kanilang mga disipulo ay napili. Bagamat ang mga henyong disipulong ito ang pundasyon ng hinaharap na kaunlaran ng sekta, ang paglinang sa kanila ay mangangailangan ng malaking oras at pagsisikap. Paano sila maihahambing sa tukso ng paggalugad ng mas mataas na martial Dao sa kanilang sarili? Higit pa rito, ang mga disipulo na kinuha ng Dao Temple ay nakarehistro pa rin ang kanilang mga pangalan sa ilalim ng kanilang orihinal na sekta at ang kanilang koneksyon dito ay hindi pa naputol. Kung payag ang mga disipulong ito, maaari silang maglakbay sa pagitan ng Dao Temple at ng sekta anumang oras. Ang buong Void World ay abala sa ingay at kaguluhan. Mula nang lumitaw ang Void Dao Temple isang buwan na ang nakalipas, ang mga multicolored beam ay nag-aalis ng mga individual na may pambihirang kakayahan sa bawat araw. Matapos pumasok ang Dao Temple Master Miao Feiping at ang maraming Emperor Realm Deacon, opisyal na nagsimulang gumana ang Void Dao Temple. Sa loob lamang ng maikling buwan, ang Dao Temple ay nakakuha ng mahigit 500 disipulo, bawat isa sa kanila ay isang henyo na maingat na linangin ng alinmang sekta. Ngayong inaalagaan sila ni Miao Feiping at ng iba pang mga deacon, hindi na kailangan pang makialam niyang kay hanggat hindi sila nakasulong sa Emperor Realm. Ang mga disipulo ng Dao Temple ay tiyak na dadami sa paglipas ng panahon, at kapag ang mga disipulong ito ay nakalusot sa Heaven Opening Realm sa hinaharap, sila ay magiging isang puwersa na tutulong sa human race na labanan ang Black Ink Clan. Nagsisimula ng ipakita ang kapangyarihan ng World Tree Clone. Higit pa rito, upang maperpekto ang Secret Art Pavilion ng Dao Temple, naglaan ng oras si Yang Kai para bumisita sa War Materials Hall ng Blue Sky Pass at gumugol ng malaking halaga ng military merit para ipalit sa secret arts at secret techniques mula sa iba't ibang cave heavens at paradises. Ang mga secret art at technique na ito ay maituturing na hindi mabibaylang kayamanan at hindi madaling ibigay sa iba kung ito ang 3,000 mundo, ngunit ang mga ito ay karaniwan at naa-access sa Black Ink Battlefield. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye, ang pangunahing secret techniques ng Myriad Demons Heaven na hinding-hindi maipapasa sa mga tagalabas,
ay maaaring ipagpalat sa military merit, kaya paano ang iba pang secret arts and techniques? Hindi nagtagal o nagsikap para itayo ang Void Dao Temple dahil lahat ng bagay sa miniature universe ni Yang Kai ay maaaring pagpasyahan niya sa isang kislap ng kanyang pag-iisip. Matapos ang Void Dao Temple ay nasa tamang landas, hindi na ito pinansin ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, ang Void Dao Temple ay kakakuha pa lamang ng mga unang disipulo nito at hindi pa sila masyadong naglilinang. Aabutin pa rin ng ilang oras bago sila maging mature. Bilang karagdagan sa pagpino ng mga materyales sa paglilinang, karamihan sa oras ni Yang Kai ay ginugol sa pag-unawa sa mga secret technique. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan at unti-unting tumataas ang kanyang lakas. Hanggang isang araw, may humila sa puso niya. Agad niyang itinoon ang atensyon sa kanyang miniature universe. Nang pagmasdan niya ang figurang nakaupong naka-crossleg sa Void Dao Temple, sa wakas ay bamulong siya. Panahon na ba? Dahil iyon ang kaso, hahayaan kitang magdesisyon para sa iyong sarili. Sa loob ng Void Dao Temple, nagkataong pinipino ni Miao Feiping ang huling element power upang makumplito ang kanyang Dao Seal. Ayon sa Ancestor, kapag nagtagumpay siya, magagawa niyang paghiwalayin ang langit at lupa sa loob ng kanyang katawan, at malalagpasan ang mga tanikala ng Emperor Realm, at sa gayon ay sumulong sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya nagawa ang huling hakbang na iyon. Tila may manipis na lamad na maaaring masira sa isang pitik ng kanyang daliri na hamarang sa kanya, ngunit tila hindi niya ito mahawakan kahit anong pilit niya.